Ilang mga malalaking proyekto umano sa Davao City ang nade-delay dahil sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan at tensyon sa politika. Ito ang inihayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang ikatlong State of the City address noong August 6. Baga kayo politika, medyo minus ang nation building karon, particularly ato in relation to the administration. So I doubt nga butangan po na nila og kwarta gyud. So ayaw na lang gay mo og I do not want to be pessimistic but I have to be realistic. Kay mao gyud ang sitwasyon. Ayon kay Mayor Baste, kulang ang natatanggap nilang suporta at budget mula sa national government kaya naiipit ang iba nilang programa. Kabilang dito ang Waste-to-Energy Facility at Davao Public Transport Modernization Project. May nilagdaan na anyang kontrata at loan agreement para rito kaya nakapagtataka na hindi pa rin umuusad ang mga proyekto. The national administration, I believe, is intervening with our affairs. Muna ingana na siya. So that's something that we have to deal with. Paniwala ni Mayor Baste, nagsimula ang issue sa pagitan ng lungsod at Administrasyong Marcos ng i-reshuffle at alisin ng ilang Davao Caps dahil sa idineklara niyang war on drugs. Matatanda ang relieve ang 35 pulis at 6 na station commanders kaugnay ng issue. Ilang beses ring pinalitan sa isang araw ang hepe ng Davao City Police hanggang sa mailagay si Police Colonel Hansel Marantana. Ikambyuhan ng ato City Director 3 times without my consultation. Apila ng alkalde sa national government, ponduhan ng malalaki nilang proyekto dahil para ito sa kapakanan ng mga Davaoenyo. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na reaksyon ng Malacanang hinggil sa aligasyon ni Mayor Baste. Matatanda ang ilang beses nang nagpalitan ng patotsyada ang kampo ng mga Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nariyan ang akusasyon na paggamit umano ng Pangulo ng iligal na droga hanggang sa magiba ang Unity Alliance ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.